Nagkakilala online? Nagkakilala online, According- hindi pa nagkikita. Umuwi si Ma'am Jaina, tapos sinundo First siya. meet nila, attorney. First meeting. Pero iba daw po ang nangyari after, attorney. Malaman po natin. Bali po nung April 28, dumating po ako sa airport. Anong oras ang dating mo? Tinang gabi. Sinundo ka? Sinundo niya po ako doon. Kasi sabi niya, isabay na lang daw kami pa uwi sa bahay. Kasi isa-surprise daw yung anak ko. Tapos yun, pagdating po doon, wala naman po siyang sasakyan. Tapos Saan ka ba sana uuwi? sa Laguna po. Biglang may dumating na yung kulay blue na parang taxi ba. Tapos sinakay niya ako doon. Dinala niya ako doon sa terminal ng Petex. Tapos yun, dumating ko doon mga alas 11:30 na yata. Tapos meron doon yung dormitos, parang hotel siya. Tapos iniwan namin yung mga gamit doon. Nag-check-in kayo? Mga gamit lang po yung iniwan namin doon. Tapos yung yun, gamit ang chineck-in. niyaya Pero niya hindi. ako kumain sa labas. Okay. Nagbihis muna ako kasi may CR doon. Pumunta kami doon sa labas, kami kumain. Kumain mo na. Po. Tapos bumalik kami doon mga alas 2. Madaling araw na, bumalik Opo. kayo sa hotel, sa kwarto. Opo, tapos yun. Nag-arrange na ako ng mga gamit ko. Tapos yun, bigla niya akong inano. Tapos ginano niya, uy, tanggalin mo yung yung kwintas mo kasi baka ma-snatch. Ako naman wala akong magawa. Tinanggal talaga niya. Okay. Tapos yung bracelet ko na Damascus, pinilit niyang Tinanggal rin. Hinubaran ka ng alahas. Opo, yung mga alahas ko po. Binigay mo naman. Wala po akong magawa nung inano niya ako eh. Hubarin mo yung mga alahas kasi marami nga daw pong snatcher. Snatcher. Nasa kwarto kayo eh. Sino magsasnatch niyan? Ewan ko sa kanya. Baka plano na talaga. O sige. Tapos, Nag-CR po ako. Tapos pagbalik ko, yung mga gamit ko nakaano na. Nakaayos na. Ayos na. Nakaano sa malita. May sapatos ako doon na isa na Nike. Tapos yun, biglang nawala doon. Tapos sabi niya, tara na. Mag-ano tayo, magkape. kape na naman. Makakain nyo lang. Magkakape. Ano na alas 4 na yun. Oh, hindi ka ba Tapos- pagod? Ayaw mo ba? Hindi mo ba sinabi na hindi, mahiga na lang muna tayo. Magpahinga tayo. Eh, ayoko naman doon kasi parang lang yun eh. Parang sasakyan lang yun. Hindi yung naman parang siya. mga pods. Sino nagbayad? Siya. Siya naman na nagbayad. Pero ginamit niya yung passport ko. kasi may discount yan eh. Kung OFW ka. 'Di ba? Nakalagay doon. Oo, pagka-traveler, ganun. May pakita mo yung boarding pass mo. Boarding Kahit sa mga pass. malalaking hotel, 20% ka agad yan eh. 'Di ba? Sumakay kami ng elevator pababa. Tapos, yun. Iniwan niya ako dun sa may terminal. Sabi niya, dito ka lang, bibilihan kita ng makakain mo. Makakainin ka na naman. Mga alas Dinner. 4 na yun. Tapos yun, Okay. hanggang sa maliwanag na ang hanggang Hindi ka nag-alas 12 binalikan? na. Hindi na ako binalikan doon. Nawala lahat ng mga hinubad na lahat. Wala. Pati yung sapatos na Lahat. cellphone niya, tinawagan mo ba siya? Tinawagan. Sumagot? Dinak ako. Binlock ka. Anak ng pating. Ito ang itsura niya? Ito ba yon? Siya po yun, mayroon pa yung picture doon sa isa po niya na scam. Paano mo nalaman? Kasi nag-add siya sa akin, yung babae. Kilala mo rin itong si Ray Baldosa Wada? Yes, ma'am. Yan po yung gamit niyang Pangalan? pangalan dun sa sa pinagpadalan kong pera. Nagpadala ka ng pera sa kanya. Paano mo siya nakilala? Doon po sa nung October 10 po, doon po kami nag-start, video call. Doon po nag-start lahat ng love life, ganun po. October 10. Sandali lang. So halos sabay kayo ni Jaina. Kasi Jaina, kailan kayo nagkakilala nito? Magsi 6 months pa lang. So, tama. Mga November din. Tama? Okay. Tapos, ano naman ang hiningi sa'yo ni Ray Baldosa Wada? Pera po. Magkano? Yun po, yung resibo po, 20,000 po. Bakit mo alam na si Jaina kilala rin si Ray Baldosa? Nung umuwi po siya, nag-chat po sa akin na kumusta, sabi niya po sa akin ang chat niya. Kala ko nagkita na kayo, sabi ko, oo, nagkita na kami, pero scam, sabi niya. Yun po. Jaina, paano mo nalaman na kilala nga ni Charlene itong si Ray? Kasi inad niya ako, tapos sabi ko, may nag-add sa akin si Charlene, tapos sabi, wag mo siyang i-accept kasi maninira lang yan. Yun ang sabi niya sa akin. Tapos yun, hindi ko din siya in-accept hanggang nandun pa ako sa Saudi kasi ang plano ko, pag nandito na ako, saka ko siya i-accept. Okay, dahil doon sa profile mo, may picture kasama mo si Ray Opo. Baldosa. Inedit ko din po. Inedit mo lang kasi hindi Opo. pa naman kayo nagkakasama eh.
Diyos ko, ito palang mamang ito, walang ibang biniktima kung hindi mga OFW natin. Meron pa po yan, si Jessel. Meron pang isa. Ay, marami pa po sila. Jusil, tapos meron pang Malo. Uuwi din ngayong June. Nagbanta nga po sa mga anak niya yun eh. Sabi niya, papatay niya daw yung mga anak niya. Jesus Mariosep. So, ikaw, Charlene, kailan mo huling nakausap si Ray? Nung na po, pauwi na po si Jana. So, nitong April pa lang. Opo. Pero ngayon, naka-block ka na rin. Black na po lahat. Mga ilang taon na ba ito? Ganyan ba talaga itsura niya sa personal, Jaina? Opo. Pag video call kami, bata pa yung mukha niya, hindi naman ganun. Naka-filter. So, siguro po. Kaya nga nagulat nga po ako nung nakita ko siya doon sa airport. Oh. Sabi ko, yung ba yun? Gurang na. Gurang na. Tapos lumapit siya sa akin. May Ikaw, nakilala ka niya kaagad kasi Oo, ganda. nakilala niya ako. Ganda Tapos ng may kilay. may dala siyang bag na walang laman. Tapos, nung nandun kami sa sabi niya, wag mong gagalawin yan na kasi maraming chiki yan. Sabi sa akin. Diyos ko, talaga naman. Yun pala, doon ilalagay yung sapatos na kinuha, doon. yung hinubad niya sa'yo Hinubad na sa alahas. Magkano halaga nun lahat ng hinubad niya sa'yo na alahas? Halagang 150,000 po yun kasi lahat yung tigti 21K. Sus Mario. Para sana yun sa tuition ng anak ko. Hindi biro kasi na malayo ka sa pamilya mo, nasa ibang bansa ka, yung emosyonal mo na estado, yun naman ang ginawang panabla nitong Ray Baldosa Wada na ito. Sana po kung nanonood ka man ngayon, Ribaldusa, sana makonsensya ka naman. Kasi ilang taong ko yung pinaghirapan para yun sa mga anak ko. Kaya nga po ako umuwi dito kasi gusto ko ipagaling ko tong ko tapos yung mata ko pan-tuition yun ng anak ko kasi yung anak ko mag-second year college na ngayon nursing. Sana makonsensya ka naman kung may konsensya ka pa. Tsaka po naniwala pa ako sa kanya kasi pati yung anak niya pinapakausap sa amin. Ha? Ilan taon yung anak niya? Nasa 17 years old tapos Dinadamay pa. ang dami niyang pinapakita sa amin ng mga alas, pera, Taga saan daw ito siya? taga Makati, Bangkal. Pero malamang fake yun. Tsaka baka hindi niya anak, baka binayaran lang niya yun. Tapos minsan may pinasa siyang may magandang sasakyan. Tumabi lang yun sa magandang sasakyan tapos nagpa-picture eh. Paalala sa ating mga OFW, oo, naiintindihan natin na malungkot. At saka masarap yung may naririnig ka sa umaga, may nagpapadalang message tayo. Gandang umaga. Mas maganda ka pa sa umaga. Ganyan ka, no? Ano pang sabi? Kumain ka na? Kumain ka na, huwag mo pabayaan ang sarili mo. Oo. Kasi pag nagkita tayo, ako nang mag-aalaga sa'yo. Ganun ano? Kahit huwag ka na mag-abroad, ganun, sabi niya. Naniwala naman kayo. Kasi wala naman sa akin, nag-chat na. Sergeant Paradela, ito bang ganitong mga modus ay may iba nang nagrereklamo dyan sa atin? Yung ganitong klaseng modus po? Ngayon lang po kami nakatanggap ng ganyang reklamo patungkol po dyan sa nalokong OFW po. May development na po ba sa case po ni Ma'am Jaina Ma'am Jaina? po? Opo. Na-file lang po natin yung complaint ni Ma'am Jaina po sa prosecutor ng Parañaque po. Na-check na ba natin? May record ba ito sa NBI? Sa PNP Siras po natin na wala pong records itong si Ray Baldosa po. Paano po na-file yung kaso, Sergeant Paradela? Sino po ang naging complainant at saka saan po yung address po ang ginamit? Ang address po na ginamit po ng suspect Makati City, Barangay Bangkal. Mhm. So na-file po natin to ng theft to regular filing po. Filing pa Opo. lang naman, hindi pa natin sure kung anong gagawin ng prosecutor dyan sa kasong yan. Dahil kung hindi matibay ang ebidensya, walang kahihinatnan. Di ba? Or kahit CCTV sa hotel. Sergeant Paradela, na-check nyo na pa ba sa hotel? Yes po, nakakuha na po tayo ng partial copy ng CCTV. CCTV sa hotel. Mhm. Opo. Partial, meaning nandoon yung yung mukha Yes po, nandun ni po Ray yung suspect. Baldosa. Okay. So, nakasuot po siya ng sombrero eh. Napa-verify natin yung isa pang CCTV po doon na makikita po yung mukha ng suspect. Yung hotel kaya, baka mamaya yun ang madalas niyang gamitin sa mga panluloko niya? As per po ng mga staff po doon, first time lang po na ito ni suspect na nagpunta po doon kasama po ng biktima.
So ano naman ang masasabi mo bilang siguro aral na rin at may babahagi mo na mga leksyon o aral sa ating mga kapwa OFW? Sana wag basta-basta maniniwala sa mga nag-a-add sa Facebook. Kahit ano, wag maniwala sa mga matatamis na salita. Ma'am Jaina, sasamahan po namin kayo sa office po ni Sergeant Paradela para kung meron man pong development sa story, agad-agad din po na maiparating po sa inyo, ma'am. Ha? Ma'am Charlene or Presyo, ma'am, kayo po, may nais po kayong sabihin dito kay Ray Baldo sa WADA, ma'am. Sana po, balik niya din yung pera ko po. Kailangan din po namin. Maraming salamat po, Ma'am Charlene and Ma'am Jaina. At magandang hapon po, ma'am.